Napapansin nyo ba minsan ang mga coin sa bulsa ninyo at naisip ninyo kung ano ang kahalagahan nito? Hindi lang ito simpleng barya. May mga coin na may kwento, may kasaysayan at may simbolo ng ating kultura at saka bayani. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang natatanging 10 peso coin na inilabas noong taong 2014 bilang pag-alala sa ika-150 na kaarawan ni Apolinario Mabini, ang tinatawag pong sublime paralytic at kauna-unahang Prime Minister ng Pilipinas. Ngayon bakit nga ba espesyal ang coin na ito? Ano ang mga detalyeng makikita sa bawat gilid nito? At paano po natin mas maiintindihan ang kwento ng ating bayani sa pamamagitan ng isang simpleng barya? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano nga ba ang kwento sa likod ng 10 peso coin na ito? Ang coin po na ito ay isang commemorative issue. Ibig sabihin ito ay ginawa hindi para sa pang-araw-araw na gamit kundi bilang pag-alala sa isang mahalagang tao o pangyayari. Noong taong 2014, inihandog ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang coin na ito bilang paggunita sa ika-150 kaarawan ni Apolinario Mabini. Si Mabini ay kilala sa bansag na sublime paralytic dahil sa kanyang kapansanan, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang katalinuhan at serbisyo sa bayan. Siya rin ang kauna-unahang Prime Minister ng Pilipinas at ang kanyang buhay ay simbolo po ng determinasyon, karunungan at saka paninindigan. Yan, nakikita po natin dito na ang nagmamay-ari po nito ay kanyang ibinebenta sa halagang 5,000 pesos. Pero may mga kasamang mga iba pang mga barya po yan, kaya mataas po ang kanyang halaga rito na 5,000 pesos. Ngayon ay ano po ba ang makikita sa harap or overside ng coin na ito? At ayan, sa kanyang overside ay makikita po natin dito ang portrait or larawan ni Apolinario Mabini. Ang kanyang mukha ay malinaw at saka dignified na nagpapakita ng kanyang katalinuhan at integridad bilang isang bayani. Nakaukit din po dito ang mga salitang Republika ng Pilipinas, denomination na 10 piso, at ang kanyang pangalan na Apolinario Mabini. Ang disenyo po ng obverse ay simple pero makabuluhan. Sa bawat titig sa mukha ni Mabini, makikita mo ang lalim ng kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano naman ang makikita natin sa kanyang likod or reverse ng coin na ito? At ayan naman po ang reverse side kung saan ay mas simboliko. Makikita po rito si Mabini na nakaupo habang nagsusulat ng isang iconic pose na kumakatawan po sa kanyang talino at paninindigan sa panahon ng revolusyon laban sa mga dayuhan. Nakaukit din dito sa reverse ang tema na talino at paninindigan. Sa wikang Ingles ay wisdom and conviction. Nandito na rin ang taon ng komemorasyon na 1864 to 2014. Nandito na rin ang teksto na 150 taon. Nandito na rin ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang position po ni Mabini sa coin ay hindi lamang simpleng imahe. Ito ay simbolo ng intellectual contribution po niya sa paglaban para sa kalayaan ng bansa. Ang coin na ito ay parang maliit na museum piece na hawak mo sa palad. Ngayon ay ano naman ang mga specifications ng coin na ito? Bukod po sa kanyang kasaysayan, mahalaga ring malaman natin ang mga physical properties ng coin na ito. Ang 10 peso coin na ito ay bimetallic po. Yan, ibig sabihin, ito po ay may nickel brass. Yan, nickel brass po ang kanyang center portion, yung kanyang gitna. At copper nickel naman ang kanyang ring o yung kanyang gilid.
Meron po siyang bigat na 8.7 grams at ang kanyang diameter ay nasa 27 millimeter. Ang paggamit po ng bimetallic composition ay nagbigay ng modernong pakiramdam at tibay sa coin. Isa rin itong paraan ng Bangko Sentral upang ang commemorative coins ay maging collectible items na pwedeng pang display or souvenir. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang mga commemorative coins dito sa Pilipinas? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay regular po na naglalabas ng commemorative coins para parangalan po ang ating mga bayani, mga makasaysayang pangyayari o mahalagang milestone ng ating bansa. Hindi lang ito simpleng barya. Isa itong piraso ng ating kasaysayan na pwede po nating hawakan at ipakita sa mga susunod na henerasyon. Ang coin po ni Mabini ay parte ng set na inilabas noong taong 2014 kung saan may iba pang coins na nagbigay parangal sa mga importanteng personalidad at saka events. Sa pamamagitan po ng coin na ito, natututo tayo bilang mga Pinoy na pahalagahan ang ating kasaysayan at mga aral mula sa mga bayani natin. Ngayon ay paano po ito naiiba sa mga regular na coins? Ang regular na 10 peso coins ay ginagamit po araw-araw sa pagbabayad. Ngunit ang commemorative coins tulad nito ay may espesyal na tema at saka design or disenyo. Limitado po ang kanyang production at karaniwang collector's item ito. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pera. Isa itong educational tool at collectible na nagpapakita po ng pride natin bilang mga Pinoy. At sa kabuuan, ang 10 peso coin para kay Apolinario Mabini ay hindi lamang coin. Ito po ay piraso ng ating kasaysayan. Pinapakita po nito na kahit maliit ang bagay, maaari itong maglaman ng malaking mensahe. Sa simpleng hawak na coin, matututo po tayo tungkol sa buhay ng isang bayani, sa kanyang talino at sa kanyang paninindigan. Kaya para sa akin, ang coin na ito ay isang reminder or paalala na ang bayani ay hindi lang nasa libro o monumento. Pwede rin silang makita sa ating araw-araw na paligid kahit sa maliit na barya. Kaya yan mga kabarya po muli, ang nagbebenta po nito or nagmamay-ari po nito ay ibinebenta niya ang kanyang ang kanyang barya rito sa halagang 5,000 pesos. Pero may mga kasama po itong mga ibang mga barya. Ayan, kung nais po ninyo makita yung ibang mga barya, ay ayan po. Pero mas interesado po tayo rito sa kanyang commemorative coin dito na 10 peso coin na siyang ating napag-usapan rito. Yan, kailangan yata ay bilhin natin lahat yung kanyang barya rito. At ayan, yan po yung halagang 5,000 pesos. Pero siguro kung yung nais lamang nating bilhin dito ay yung 10 peso coin niya rito, ay kailangan po natin siyang kontakin. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maraming salamat sa panonood.